Hello guys, good morning. Mamalansya tayo. Pagkatapos natin maglinis doon sa mga salas, kusina, mamalansya naman tayo ngayon. Pagkatapos naman ng plancha, magluto na naman, balik sa kusina. Ganito guys, kahirap ang buhay ng OFW. Akala ko nung una, hindi ganito kahirap. Noong nagpaplano pa lang ako mag-abroad, akala ko ang mag-abroad, gaganda ka, dadami ang pera mo. Pero, nung naranasan ko na mag-abroad, lalo palang pumangit yung kamay ko na nakukulubot, na nagtatanim ng palay at nagagapas. Lalong nagkulubot dito kasi 5 oras mag-stay ako sa kusina, luto, hugas. Pasma pa nga ang kamay ko ngayon kasi ganito, pag namamalansya akong ganito, mamaya minsan biglang, hindi naman araw-araw, pero minsan biglang tatawag yung amo, Lisa, baba ka, kailangan mong hugasan ito, kailangan ko na ngayon, please. Wala talaga, bababa ka at maghuhugas ka na kahit yung kamay mo ay mainit na namamalansya. Hindi pwede ka dito magsabi na, ay hindi ako pwede mamalansya kasi hindi ako pwede maghugas kasi namamalansya ako. Hindi pwede ganun. Kung sinabi niya na iwanan mo yung ginagawa mo at bumaba ka para hugasan ito, baba ka talaga para maghugas. Hindi ka pwedeng magrason na hindi pwede, napapasma yung kamay ko. Wala. Kapangyarihan ang mga amo dito. Kaya ang OFW, tiyaga-tiyaga talaga. Kailangan pag mag-OFW ka, baon mo ang mahabang pasensya at mahabang pagtitiis. Kailangan kaya mong magdala ng homesick. Kasi pag naramdaman mo na yung pagod mo, maalala mo yung pamilya mo, gusto mong umuwi, hindi naman madaling umuwi. Kaya may kontrata kang pinirmahan. Kahit uwing-uwi ka na nga tapos na yung kontrata. Pag wala kang pera, hindi ka pa uuwi, mag-i-extend ka pa. Yun daw yung English ng walang ipon. Extend. Yun ang sabi ng karamihan. Ang English daw ng walang ipon, extend. Kaya yung mga hindi nakakaalam kung anong English ng walang ipon, extend po. Mga katulad ko na hindi nakauwi kasi walang ipon, extend talaga. Yun daw po ang English niya. Yan, ganito ang buhay ko dito. Ang malansya, magluto, maglinis, umakyat sa mga pader. Kasi mataas ang mga bintana dito, kailangan may hagdan kang mataas. Ang mata pa ng lola nyo, mahina na.
Kaya pag namamalan siya, naglilinis, nagluluto, nakasalamin na. Yan, yung mga sobrang init, pag nagluluto ka, mga ano na nagsisingaw sa mata mo. Saka yung maglilinis ka na may Clorox, yun, nakakahina ng ano sa mata. Kasi sa tagal ko nang nag-a-abroad, yun, nakuha ko yung mga ito sa sakit ko sa mga trabaho ko, syempre. Pati itong panginginig ng kamay ko, pasma. Kasi pag naghawak ako ng cellphone ko, nagaganyan na. Yan, ugat-ugat to. Kaya lang, tiyaga talaga. Hindi makapagtiyaga kay wala man buhay. Mahirap man ang buhay natin sa Pilipinas, kaya magtiyaga tayo magkatulong dito sa abroad. Titiisin. Kahit namimiss mo na umuwi, para makita mo naman ang mga anak mo pa. Mga apo, wala pa din. Uwi na lang pag di na kaya magtrabaho. Mabuti na lang maganda ang plancha. Hindi mo na kailangan mag-spray ng tubig kasi may tubig na siya. Oh. Kaya yung mga hindi nakaranas pa nag-abroad, isip-isip. Mas maganda na dyan. Kahit mababa ang sahod sa Pilipinas, malapit ka sa pamilya mo. Kung hindi mo kayang tiyaga at magtiis dito. Ang hirap dito sa abroad, lalo na kung Middle East ka. Walang day off dito. Wala kaming day off. Makalabas lang kami kung may bibilhin kami. May gwardiya pa kami kasi kasama namin ang amo namin. Hindi katulad noon na school ako nagtatrabaho. May day off ako, may part-time pa. Ngayon, mahirap. Wala ditong day off. Tiis lang talaga. Para ka dito nakabilang ko ng 2 taon na nasintensyahan ka ng 2 taon kung 2 taon ka bago umuwi. Ay kung wala kang ipon, i-English mo na. Mag-extend ka. Hindi lang 2 taon sintensya mo. Sintensyahan mo yung sarili mo. 4 na taon, 6 na taon bago ka umuwi. Thank you sa mga nanonood. God bless all, mga friends. Bye-bye.